Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba kung ano ang savanna? Mainit ang lugar na ito kaya aakalain mong ito ay disyerto. Gayunpaman, ang savanna ay hindi disyerto at sa halip, ito ay isang malawak na damuhan. Kakaunti lang ang puno rito kaya hindi mo ito matatawag na gubat. Ang savanna ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Africa. Yang nakikita mong parte na kulay green, yan ang lugar na may sakop ng savanna. Espesyal ang lugar na ito dahil tirahan ito ng milyon-milyong klase ng hayop. Ang ilan pa nga sa paborito mong hayop ay dito mo matatagpuan. Kada taon, libo-libong turista ang bumibisita sa African savanna para makita ang mga nagagandahang hayop. Kaya naman sa video ito, aalamin natin ang mga hayop na dito mo lang matatagpuan. Malalaman mo rin kung paano sila mamuhay sa ganito kalupit na lugar at bakit espesyal ito sa ating mga tao. Ito ang episode tungkol sa African savanna. Simulan natin ang kwentuhan tuwing panahon ng tag-init. Sa sobrang lakas ng sinag ng araw, umaabot ng 40 degrees Celsius ang init ng hangin. Dahil sa nakakapasong init ng paligid, nakaisip ng paraan ang ibang hayop upang magpalamig. Ang halimbawa nito ay ang mga hippopotamus. Para takasan ang matinding init, nagsiswimming sila sa maaliwalas na tubig ng ilog. Ito ang simpleng paraan ng mga hippo para malamigan ang kanilang katawan. Buong araw silang nagtitigil sa tubig para takasan ang init ng araw. Kung ang ibang hayop ay nagsiswimming sa ilog, iba naman ang paraan ng mga warthog. Mas gusto kasi ng warthog ang magtago sa ilalim ng lupa. Ang ilalim kasi ng lupa ay mamasa-masa at mas malamig kaya mas gusto nila rito magtago. Sa tuwing nakakita sila ng putikan, hindi ito mag-aalinlangang magtampisaw sa dumi. Ang paglalagay ng putik sa balat ay isang paraan ng warthog para malamigan. Maliban sa malamig sa pakaramdam, ang putik ay mabisang paraan upang iwasan ang sunburn. Kapag hindi naligo sa putik ang warthog, maaaring masunog ang kanilang balat dala ng matinding sikat ng araw. Hindi lahat ng hayop sa African savanna ay lumulusong sa tubig upang malamigan. Ang mga hayop gaya ng wildebeest ay tumatawid ng ilog upang humanap ng lugar na makakainan nila. Naglalakbay ng milya-milyang distansya ang grupo ng wildebeest para humanap ng lugar na may saganang pagkain gaya ng damo. Kahit malalim ang ilog, matapang itong tinatawid ng mga wildebeest. Kailangan nilang indahin ang pagtawid sa rumaragasang ilog para makahanap ng pagkain sa kabilang lugar. Talaga namang kamamanghaan mo ang dami ng mga wildebeest sa lugar na ito at umabot na nga sa 1.5 million populasyon ng wildebeest ang naninirahan sa African savanna. Sa tuwing tumatawid ang mga wildebeest, ito ang pagkakataon ng mga kalaban upang umatake. Dito sa African savanna, kailangan mag-ingat ng mga hayop sa tuwing sila ay lumalapit sa ilog. Ito kasi ang teritoryo ng mga gutom na Nile crocodile. Tinatayang may 500,000 populasyon ng Nile crocodile sa African savanna. Napakalaki ng buwayang ito dahil kaya nitong umabot ng 15 feet at bumigat ng 1 tonelada. Dahil sa laki ng kanilang halimaw na katawan, sisiw lang sa kanilang magpatumba ng wildebeest. Ang pagtawid sa ilog na puno ng buwaya ang isa sa pinakadelikadong pagsubok sa lugar na ito. Kung minsan, naaaktuhan pa ang mga buwaya na nagtutulong-tulong para humuli ng biktima. Ang tawag rito ay teamwork. Alam ng mga buwaya na mas madaling humuli ng pagkain sa tuwing sila ay nagtutulungan. Pero kung teamwork ang pag-uusapan, ito na ata ang may pinakamahusay na taktika.
Sila ang mga African wild dogs. Tinatayang may 6,000 African wild dogs sa lugar na ito. Sa tuwing kailangan nilang humuli ng pagkain, sama-sama at tulong-tulong ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Umaabot sa 20 miyembro ang bawat grupo ng African wild dog. Dahil sa kanilang pagtutulungan, 7 sa bawat 10 target nito ay matagumpay nilang napapabagsak. Ibig sabihin, 70% ang success rate ng hunting ng mga African wild dog. Dahil dyan, isa ito sa pinakamahusay na hunter sa lugar ng savannah. Kahit pa magtulong-tulong ang mga African wild dogs, mukhang hindi nila kayang tapatan ang bangis ng mga leon. Mas malaki kasi ito at mas agresibo. Ang mga African lion ang kinikilalang king of the jungle o mas dapat tawaging hari ng savannah. Halos lahat ng mga hayop rito ay kinikilabutan sa tuwing may paparating na leon. Aabot sa 20,000 ang populasyon ng leon sa savannah. Katulad ng mga African wild dogs, importante sa mga leon ang pagtutulungan. Ito kasi ang kanilang paraan upang matagumpay na makahuli ng biktima. Sa tuwing nagtutulungan, nakakayanan nilang magpatumba ng elepante. Halos lahat na ata ng hayop sa African savannah ay kayang pabagsakin ng mga leon. Maski ang makipaglaban sa matatapang na buwaya ay hindi inaatrasan ng hari ng savannah. Yun nga lang, kung meron mang isang hayop na dapat katakutan ng leon, yan ay ang mga Cape Buffalo. Isa kasi ito sa pinakamalakas na hayop ng Africa at matinding katunggali ng mga leon. Ang African savannah ay tahanan ng mahigit 400,000 populasyon ng Cape Buffalo. Nagkalat sila sa paligid, ngunit hindi ibig sabihin ay pwede silang galawin ng mga gutom na predator. Napakatapang kasi nito at agresibo, kaya maski ang leon ay natatakot rito. Ang mga Cape Buffalo ay nagtutulong-tulong upang protektahan ang kanilang miyembro sa mga kalaban. Ilang beses na nga nakunan sa video ang pag-atake ng Cape Buffalo sa kawawang leon. Maliban sa Cape Buffalo, meron pang isang hayop ang hindi natatakot sa leon. Ito ang mga black rhinoceros. Tinatayang may 20,000 rhinoceros ang malayang namumuhay sa African savannah. Malakas ang katawan nito at may malaking sungay, kaya napapatakbo sa takot ang leon sa tuwing susugurin sila nito. Masyadong makapalang balat ng rhino kaya hindi rin ito tinatabla ng kagat ng leon. Dahil sa kanilang solidong katawan, walang ibang hayop ang may balak na lumapit sa kanila. Kung sa leon ay palaging panalo ang rhino, mukhang hindi sila uubra sa higanting hayop na ito. Madalas na dahilan ng kanilang banggaan ay ang agawan sa teritoryo. Sila ang sikat na African elephant. Ang savannah ay tahanan ng mahigit 400,000 populasyon ng elepante. Sila ang may titulo bilang pinakamalaking hayop sa lupa sa buong mundo. May taas ito na 13 feet at tumitibang ng 6,000 kilo. Dahil sa lakas at laki ng mga elepante, naging siga sila sa lugar na ito. Maraming katangian ang elepante para sila ang hirangin na tunay na hari ng African savannah. Bukod sa malakas na katawan, kapansin-pansin ang tusk o yung malaking ngipin na nakalabas sa bunganga ng elepante. Mahalaga sa elepante ang kanilang tusk dahil ito ang kanilang sandata sa tuwing sila ay nakikipag-away. Ang mahabang ilong ng elepante o trunk ay mabisa naman para kumuha ng mga bagay na kailangan nila kahit na yan pa ay nasa mataas na lugar. Samantala ang kanilang malapad na tenga ay mabisang pamaypay sa buong katawan tuwing mainit ang panahon. Kahit mukhang walang makakatalo sa mga elepante, darating at darating ang araw na sila ay mamamatay. Kapag nangyari ito, trabaho ng mga vulture ang kainin ng bangkay.
Malaking abala sa kalsada ang katawan ng naaagnas na elepante, kaya may ibang hayop ang naglilinis nito. Gaya na lamang ng mga vulture na palaging kumakain sa nabubulok na karne gaya ng patay na elepante. Kung minsan, pati ang mga hyena ay sumasali sa vulture para kumain. Paborito rin kasi ng mga hyena ang bulok na karne. Scavenger ang tawag sa hayop na kumakain ng karne ng namatay. Dito sa African savanna, mahalaga ang trabaho ng mga scavenger. Sila kasi ang kumakain sa patay na hayop bago pa ito magkalat ng sakit gaya ng virus at bakterya. Dito mo makikita kung gaano kahalaga ang scavenger sa lugar na ito at malalaman mo na walang pwedeng masayang sa lugar ng mga gutom na hayop. Siyempre, sa tuwing may namamatay, meron ding ipinapanganak. Parte na ng buhay ang kamatayan at pagsilang. Gaya na lamang ng giraffe na ito na naaktuhang nanganganak ng pinakauna niyang baby. Ipinagbubuntis ng giraffe ang kanilang anak sa loob ng 16 na buwan. Hindi basta-basta ang panganganak ng giraffe dahil ang kanilang baby ay may timbang na 68 kilos. Paglabas ng baby, kailangan matuto itong tumakbo sa loob lang ng 10 oras. Aalagaan ng mommy giraffe ang kanyang anak sa loob ng 2 taon. Mahalaga ang papel ng mga baby animals dahil sila ang magpapatuloy sa naumpisahang buhay ng kanilang magulang. Sama-sama nilang sasaksihan ang napakaganda at mapanghamon na buhay sa African savanna. Kung ikaw ang tatanungin, sino ba ang tunay na hari ng African savanna? Kasi para sa akin, ang mga elepante ang pinakahari ng lugar na yan. Kung ano man ang iyong napili, i-comment mo na yan sa ibaba ng video kung sino ba ang tunay na King of Savannah. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang like button para i-recommend ni YouTube ang aking mga video sa iba pang mga animal lovers. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jed Shera. Hello rin kay Evan L. Romeral. Belated happy birthday kay Cliff John Alexandra Hamisola Alina. Shoutout kay Regan Ray G. Frances Isaac at Carl Ezekiel Odevillas. Clorian B. Macapas. Vril Azen at Vien Aki. At subscribe kayo sa YouTube channel na Ang Pahina kung mahilig kayo sa mga horror stories gaya ko. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys sa my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!